Medyo nabalam yung pagsasalita ko dahil nagkasakit ako eh. Inubo ako ng tuluyan. Dahil dun sa lamig na fan, na aircon, pagkatapos na ulanan, yung pagmisyong ko. Kaya medyo na tala itong pagkupa na ito. Pero napakahalaga ng bagay na ito eh. Kaya nga sinasabi ko, sa araw na ito ay hinihikayat ko kayo. Humihingi ako sa inyo ng konting oras na maglaan naman kayo na may buong atensyon. Si BBM ay gumawa ng isang marahas na hakbang upang papaghirapin ang mga bansa sa buong mundo. Lalo na ang mga mahihirap na bansa. At mismong USA ay mararanasan niya ito, hindi lang USA, kundi pati China. At ang naging kasapat niya dito, yung kasabwat niya ay si Trump sa paggawa ng ganitong uring kabalbalan. Sa bawat desisyon ay may kahihinatnan. At karaniwan, hindi natin ito nakikita hanggang ito ay sumapit sa mga tahanan. Sapagkat ang katotohanan ay masyadong masalimuot. At kung aapurahin, ay lalong lumalayo. Kaya ang kamalayan ay hindi lamang para alamin, kundi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya kailangan natin unawain kung paano ito tumatrabaho sapagkat nagkakaroon ito ng epekto sa pang-araw-araw nating buhay. Isaalang-alang natin ang pinahayagan ng bugok na magnanakaw ng putang ng BBM na ito. Ito yung walain ng korupsyon. Ako'y natatawa dyan eh. Yung sasabihin niyang walay ng korupsyon, eh samantala yung mga Marcos na yan, ang numero 1 korap. Parang Pilato yan na naghuhugas kamay eh. At sa aking biglang tingin, ay maganda. Pag nakita natin, maganda, mawawala ang korupsyon. Ngunit, isa lamang itong political na maneuver eh. Minamaniobra lang nila. Panibagong ulo ng balita upang mangagaw ng eksena. At kung ating kakalkaliin maigi yung salitang yung walay ng korupsyon, mapapansin natin ito konektado. Ito ay konektado sa epekto ng ekonomiya. Mga problemang pamilya, pamlipunan, pagbabago ng struktura at kapangyarihan ng isang panggulo. Sa mga hindi nakakakita ng katotohanan ay maiiwanan sila sa ere. Sigurado yan eh. Na para silang bagang mga sumbi. Bagamat sa mga taong nagtaas ang kanilang kamalayan, ay mamarkahan na ang kanilang pananaw. Yung foresight. Sapagkat ang pananaw ay siyang paunang hakbang tungo sa katatagan ng kanyang pagkatao. Talagang napakahirap itong pinaggagawa ng mga Marcos na ito eh. Malalaman ninyo eh. Sa pakikipanayam ni Jessica Soho kay Mayor Magalong, ay naitanong niya kung saan nanggaling ang pondo. Pero ang sinagot ni Magalong, yung mayor ng Baguio, ay marami silang paraan, mga scheme. Yung pinanggagalingan ng pondo ng flood control program ay project.
Ngunit tila naudlot kasi yun. Kasi hindi na tinanong uli ni Kwan sa anong paraan. Dapat tinanong niya. Natakot ito si Jessica Soho. Bigla niyang iniwas yung tanong na yun kung saan nanggaling ang Kwan. Dapat tinanong niya kung talagang siya'y nasa katotohanan. Yan putang ina niya. Madalas nga biruin niya animal na yan doon sa krami noon Dahil matabayan noon. Sabihin niya, eto na si Jessica, repin na natin yan. Yan sinasabi ng mga reporter doon totoo yun, sinasabi ko sa iyo. Kung anong paraan nila ginagawa. Hindi natakot siya talaga. Talagang palibhas mga bayaran siguro ito hindi ba? Kaya ka lang naman nagkukan sa pupunta sa ibang bansa, tumatanggap ka ng junket wag mo sabihin na hindi totoo sinasabi ko. Ang tunay na dahilan ng pagkatanggal ni Erap sa pwesto ay yung pagkasanla ni Mike Velarde sa mga dummy account. At ang pumapil dyan na nagsanla ay ito si Gatchalian, yung Plastic King, yung tatay ng yung animal na senador. At kaya mahirap mong ginugulo nila talaga Kailangan yung money trail, kailangan hanapin mo talaga Kasi yung na yan, pag ginulo nila, ikot-ikot, talagang maguguluhan ka Marami silang paraan na iniikot-ikot para maligaw kung sakali mayroong maglalantad ng katotohanan. Kaya hindi sa waiting natanggal si Erap. Hindi ba Singson? Chabet Yumaman ka ba? Dahil naman sa waiting, kalukuhan mo. Sinasabi ko sa iyo, kasama ka dyan sa dummy account na yan. Paano ka magkakaroon ng paupahan na 30 jet? Paano ka magkakaroon ng mini submarine? Sa waiting, kikitain mo ba yan? Hindi naman lahat ng Pilipino nagkuha ng waiting. Katarantaduhan nyo. Akala nyo, kaya ninyo akong paikutin. Yung partas mo. Putang ina ka. Kasi ang balak niya, magkaisa na, iisa na lang kumpanya yan. Natatakbo sa Pilipinas. At ang kulay niya, parang ang kulay, magiging kulay niya, kulay ginto Ngayon, kaya nga nakuan siya, yung mga Gatchalian na yan, nabigyan ng project ng concession diyan sa reclamation area. Hindi ko lang malaman kung anong kuan yan Kaya nga nagkaroon ng mga baha-baha. Ayun, dahil sa concession na yan, maaari mong sabihin diyan nila kinuha yung pera, yung pagsasanla ng mga dummy account. Mantakin mo, Gatchalian, hindi pa kayo nakabayad ng utang nyo 450 million ang kwan ninyo. Kaya ka naging senador para pumilit ang mag-senador para mapagtakpang kayo ng mga utang nyo. Putang nila nyo. Kaya yung mga bugok na tiga-custom, pag pumunta doon sa kanyang ama, yung Plastic King, na sinasabi na nandito na naman yung mga patay gutom. Yan, yung mga dala sabihin ng Plastic King yan sa mga tiga-custom. At yung kwan na yan, kasi yung kwan ni Velarde, nabili niya doon sa reclamation doon sa kwan doon, yung pinagtayuan ng PITX. Yung kwan na yan noon yan Uniwide yan yan ang pag-aari ni Velarde. Balang kasusyo din siya dyan sa PITX
Kaya siya nakabili ng ganyan malaking lupa. Ipapangaral ninyo yung Diyos pagkatapos nangwawalang ya kayo sa kapwa nyo. Oh. Kaya yan, dito ko sinimulaan yung money trail kung saan nanggaling ang pondo para sa mga flood control project. Napakabigat talaga ito. Talaga mahirap hanapin ito eh. Ika nga, imposibleng hindi magkaroon ng butas ang kanilang perpektong sistema. Talagang piniperfect nila yung sistema para hindi malaman ng mga tao eh. Sapagkat ako ay isang walang humpay na naghahanap ng katotohanan. Oo nga, ang mga huwes ay nasa bulsa na nila eh. Naibulsa na nila mga huwes eh. Hindi nangangulugan, hindi na sila kumikibo. Ang mga pinaman ng mga maharlikang general ay nasa payroll din nila. Pero kahit na mas mababa ng kwan, nasa payroll din yan eh. At ang mga media ay kinakanta ang kanilang kantang scripted. Hindi ba Jessica? Medyo na kwan ka lang doon sa tanong mo kung saan nanggaling ang pondo. Bigla kang kumambyo. Tanginan to mga media na ito. Ngayon, gumagastos sila ng mga milyon para may tayo ang kanilang mga kota ng kasinungalingan. At bilyon naman para sa kanilang mga shadow account. Itong mga maharlikang general, yung mga shadow account na yan ang sinasabi ko. Na ang shadow account ng mga maharlikang general, si Kim Jong-un ang nagde-deposit. Hindi. Kaya napakakwan eh. Malalaman ninyo lahat yan. At mali-maliit ang pera na hindi malirip kung saan nagmula. Gaya ng mga kwan, yung pagkahuli ni Carlos Garcia, Major General Carlos Garcia, yung controller ng AFP. Kasi yung mga pinaglumaan, sa halip na bago ang idadalhin dito, naghahanap sila ng mga pinaglumaan at ang ang kapalit naman noon, pag mga pinaglumaan, ay kalahati na lang ng presyo. Hindi ba Garcia? Paano ka nakawala ngayon? Sabi mo, nakakulong ka? Hindi, living out ka. Putang ina ka. Magnanakaw ka. Kaya ang ginagawa nila, pilit nilang kinukontrol ang mga iba't ibang konstitusyon, institusyon ng ating gobyerno upang maiwasan ang mga banta at binubusalan ang mga bibig ng bawat nagnanasa magpahayag ng katotohanan. Ako, hindi ninyo kaya. Kaya ba ninyo ako? Hindi ninyo ako kaya. Sinasabi ko na lang sa inyo. Habang abala sila sa pangungurakot, abala naman ako ng pagsasaliksik sa mga nakaraan. Kasi hindi, kailangan balikan mo yung nakaraan para malaman mo yung money trail. Hanggang ngayon, nauubo pa rin ako eh. Noong taon 2014, nag-implenta ang dollar dito ang BSP natin. At ang nagbigay pahintulot na mag-imprenta ay ito si Janet Yellen. Siya ang CEO ng Federal Reserve Bank noon. Kaya nga, ano ang karapatan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na
mag-imprenta ng dollar, samantala hindi naman ng pananalapi ng Pilipinas yan. Hindi dollar ang ginagamit dito, bagamat sa pandaigdigang merkado ay mga dollar ang ginagamit. Ngayon, anong ginagawa ng Vatican? Kasi yung Vatican, siya ang nagmo-monitor. Kaya nga nagkaroon din ng partiyan ng halagang 12,000 tonelada. Halagang 12,000 na toneladang ginto sa pamamagitan ng mga treasury note, US debt. Kaya nga madalas pumunta si Trump doon sa pinipigilan niya na mag-monitor na ang Vatican sa mga central bank. Dahil nga dito ang balak nila na mag-imprenta. Ngayon, saan nagmula yung mga US debt na yan? Doon sa mga Villafuerte. Kaya madala si Marcos doon sa Naga At doon sa Naga, may dalawa din ng central bank. Isa yun nasa likuran ng PNB Naga at isa yung bagong tayo. Doon nila ini-imprenta yung dollar na yan. Hindi ninyo alam na yan, ang mga kano, hindi ninyo alam yan Pag-aralan ninyo, maigi ang sinasabi ko. Kaya yan si Trump na yan, may pagkadiktador na yan. Kung wari, kalaban ng Pilipino na paalisan ng mga imigrante, di paalisin mo, anong pakialam ko doon? Di lumayas ka din kayo dito sa Pilipinas ng mga kano. Tangin na. Kaya sigurado ko, hindi ito nagmula sa mga dummy account. Ang pondo mula sa flood control project. Kaya pala, ayaw tanggapin ang sulat, ang aking sulat, doon sa PNB Naga dahil wala akong perma. Yan ang napakahalaga niyang perma ko. Pinipilit talaga nila hanggang sa hinahanap nila yung ID ko. Ngayon, upang maiwasan nila yung ganyang problema, ito ngayon ang ginawa ni Trump. Pilit na tinatanggal nila yung yung mga governor ng mga Federal Reserve Bank na hindi maayon sa kanilang kagustuhan. Maging North Korea noon, nag-iimprenta yan. Sinasabi nilang fake, hindi totoo yan. Dahil noon pa, binabanatan na tayo ng mga maharlikang general. Kaya nga nakapagtayo yung mga iglesia ng Cristo ng Philippine Arena Sinasabi ko sa inyo totoo. Diyan din nagmula. Mga kurap yan mga iglesia ni Cristo. Kinakawawa lang kayong mga membro. Kung wari, limos kayo ng limos, ikapo, ninanakawan naman ng mga pastor, mga pamunuan, yung Diyos. Mababasa ninyo yan doon sa Malakia 3:7 hanggang 9. At yan yung North Korea na yan ang nagpupundo nga na sinasabi ko ng mga shadow account. Ano yung shadow account? Yung hindi nila pangalan. Pero may kanya-kanyang pangalan yan na nakatago. Yung mga maharlikang general na yan. Ngayon, ang pinalalabas ng bugok na BBM na ito, yung World Bank ay pag-aari daw nila. Putang na, paano pag-aari yan? Kasi nung saraduhan ko yung IMF, nung i-block ko yung IMF na ayaw kong paggamit yung mga treasury note na yan, wala nagawa ang IMF. Kaya nakuan yan, naparalisa ang operasyon ng World Bank. Paano nyo sasabihin ng kuan? Pagkatapos, yung sinasabi mong mga representative ng World Bank, ay si Kumar yun Kilala ko yung Kumar na yan Ang presidente ng World Bank ay Balbasarado, Indiano, kaya ka nagpunta na sa India Dahil nanghiram din ang India nanghiram din ng 200
toneladang ginto na sa pamamagitan ng halagang treasury note. Treasury, oo, yung USD o old money. Yan ang ginamit ni Moody. Yung kumar na yan ang nagbigay sa Marcos. Yung kumandidato Marcos, hindi yung ngayong hindi yung tumatayo ngayon, ha. Yan ang nagbigay ng 300 milyong campaign fund. Oh. May isa pang personalidad na pinalitaw ito, lumabas sa Inquirer ito pero nakatago ito Ewan ko kung Inquirer, pero parang itinago lang nila ito Yung kwan ito yung dating ambassador na pinupuri daw si Bongbong. Puta April 22. Natapos na ang termino nyo, pagkatapos sasabihin ninyo, nandito pa rin yan, para kwan. Iba na ang ambassador ng mga panahon na yan, nitong kasalukuyan. Pagkatapos kinukuha ninyo. Kasi doon sa PNB Naga, nandoon yung pinakatrol nila. Sila ang sumasangga at sila din ang nagpapalabas ng mga good idea, kuno ng mga Marcos. Kasi yung Villaperte na yan, diyan nagmula yung mga treasury note. Hindi sa PNB Naga. Pero wala yung PNB Naga na yan. Ang sikreto, nandun sa PNB Daet. Paano yan ngayon? Di lumitaw. At kaya kung pinatatanggal ni Trump yung mga ayaw sumunod sa kanya, dahil ganyan nga. Alam ng mga Federal Reserve Bank na kailangan nilang perma ko. Pero ginagawa pa rin nila. Kaya itong bandang huli, umangal na sila. Kaya kung ayaw sumunod, tinatanggal ni Trump. Kasi yung dollar na yan, negosyo yan ng Amerika. Yan ang pinauutang, pinapasok nila sa World Bank para magpautang. Pero yan, ang pinagmulaan yan ay yung mga divine wealth for humanity. At kung divine wealth for humanity, bakit kailangan babuyin ng putang inang Marcos na yan? At naka ni Trump. Palibasa si Trump ay taon lapdog o tuta ng mga Marcos. Kaya lahat ng lumalabas na magagandang kwan yan, puro press release lang yan ng tungkol kay BBM. Huwag ninyo pagpapaniwalaan yan. Malabo yan. Ngayon, ito din ang dahilan kung bakit mula noong 2014, ang ekonomiya ng US ay pabagsak na, pabulusok na. Kasi sumusobra yung dollar Excuse me, talagang kwan. Masakit pa rin yung lalamunan ko. Napipilitan lang ako magsalita para malaman ninyo ang katotohanan. Kaya yan ang naging problema ngayon. Na yung mga produksa ng dollar, bababa ngayon ang halaga ng dollar. Hindi naman alam ng mga Amerikano. Ngayon, anong ginawa ni Trump? Para ma-overcome niya yung pagdagsa ng dollar na yan. Ito, para sa Amerikano ito, para malaman ninyo. Kasi hindi rin alam na ito ng mga pandyan Kaya nagtaas ang tariff si Trump para ma-overcome niya yung kwan. Kasi pabagsak sila, ngayon, wala nang bibili ng produkto nila. Dagsa yung galing sa China, mas mura, na hindi hamak. Kaya kailangan, itaas niya yung tariff para makasabay yung kwan ng Amerika. Malaking epekto yung pag-iimprenta ng dollar sa labas ng kwan. Kasi ito isip-isipin mo, hindi naman natin pera yan. Bakit mag-iimprenta ang Bangko Sentral dito? Bakit pumayag si Trump? Di, sinisira ni Trump yung Amerika.
Sa kagustuhan lang niya, magampanan niya, yun isara-gisara. Oh, kasi diyan kukunin. Pero wala din karapatan ng Trump na yan na gamitin yung mga pera na yan upang masunod ang kapritsyo ng tarantadong Trump. Oh, bullshit ka, animal ka. Oh, sa ano mabits? Oh, siya na. Kailangan tanggalin mo yung ayaw sumunod. Eh, ayaw ng kanyan eh. Kaya nga, si Jungkook, meron pang isa eh. Yung Lisa Kok, pagkatapos meron pang ibang kwan na gusto nilang tanggalin. Mas gano'n si Powell. Ang katwiran, kailangan may baba ang interest rate. Hindi yun. Hindi yun ang dahilan. Ang tunay na dahilan. Eh, baba mo may interest rate, wala ding kwenta eh. Oh. Kasi, ang dollar, nanggagaling dito sa Pilipinas, yan na nag-i-imprenta natin. Kaya nga, ang trabaho ng Vatican, eh dapat, monitoring yan. Oh. Pinuntahan ni Trump yung Vatican para kausapin yung Papa para magkwan yan. Eh, hindi pumayag yung Papa, yung nakaraan, ay ayun, pinatay nila. Oh. Huwag mo sabihin, Trump, hindi totoo sinasabi ko. Ikaw nagpapatay kay doon sa Papa. Masalimuot itong trabaho na ito eh. Kaya nahihirapan sila. Ngayon, kailangan itaas yung tarif para pagpasok ng PAM, makontrol nila, ang ma-stabilize nila yung presyo. Kasi wala na talagang bibili ng mga American product. Kaya yung American dream ninyo, American shattered. Upang hindi malata itong si Trump para yung mga pinag-initan niya yung kunwari mga migranteng Pilipino dyan eh. Putang ina nyo, kayo lang naman ang nakikinabang ng kwan eh. Kayamanan ng Pilipinas eh. May isa pang dahilan ay pinaglalaban ng bubok na BBM na tanging US lang ang makakatulong sa pag-angat ng Pilipinas. Eh putang ina mo, paano makakatulong yan eh? Kayo mismo nag-i-imprenta ng dollar na gagamitin eh. Oh. Hindi kayo makikinabang. Kala nila, kung tanga, sina Salceda, yung mga professor ng mga UP, siguro absent noon yung mga estudyante, kaya hindi din nalaman ito eh. Mga ekonomista na sinasabi na nag-aral sa ibang bansa. Pero bakit hindi ninyo malaman ito? Kasi natapalan lahat kayo ng pera. Eh ako hindi nila kayang tapalan. Dahil, kaya dumagsa maraming Amerikano dito, naghahanap sila ng treasure. Yung nagpunta doon sa Marag Valley, yung sinabi ko, pinento sa akin yan. 2 Amerikano, 3 yata yung Pilipino na sinamahan sila. Mga 5 araw na, hindi nakakabalik. Mabuti nga, huwag na sila makabalik pa. Dahil yung kanang Maharlika Investment Fund ay isa pa ito. Paano nagkaroon ng tubo ang Maharlika Investment Fund ng 2.68 billion pesos, samantala wala naman project. Oh, tignan mo minanoy market ninyo. Isa pa, yung ng land bank, yung share ng land bank sa Meralco ay binenta sa San Miguel. Eh Meralco at San Miguel, isa yan. Kaya lang gustong kontrolin ng San Miguel ang kuryente dito sa buong Pilipinas. Yan ang mga ngayon, pag nakontrol nila, eh,
taas lang ng taas ang kuryente. O, pagkatapos sasabihin ni Marcoleta na libre kuryente, bugok, utangin na ka. Dapat nga, ikaw ang imbestigahan dyan eh. Kaya yan ang habol nila, yung Great Reset. Saan eh? Hinahanap nila yung ginto. Makikita mo ba yung ginto? Wala kayong makikitang ginto. Dahil mga kupal kayo. Kaya nga, yan ang sinasabi ko. Sinisira ni Trump yung kanyang sariling bansa. Mga kwan lang yan ni Sara Gisara para maging sikat siya. Yan ang totoo. Paano yan? Hindi na kayo pwedeng kwan. Kaya ALMA, ang Federal Reserve Bank, dahil oras na pinayagan nila, mananagot ang Federal Reserve Bank, yung mga CEO dyan, ng mga perang kwan. Ang unang ilinabas yata ng mga Villaperte, 3 trillion dollar. Nilimprenta doon sa PNB Naga. Ngayon, sasabihin na naman ni Marcos, nandiyan sila, magkakaroon ng maraming trabaho, ulol, putang ina ka. Hanggang trabaho, hanggang sweldo lang alam mo sa mga kainyong kababayan, tarantado ka, putang ina ka. Animal ka. Sabi ko nga, magkita lang tayo, ingungungod kita. Tignan ko lang, kita mong payat ang katawan ko, pero kaya kitang ipagbalibagan, tarantado ka. Ngayon, dahil sa nalaman nilang ayaw magbayad ang kwan, ang Federal Reserve Bank, tumigil ang Japan, China, at saka pati Singapore. Kailan lang kuman ng Singapore? Nung panahon ng Marcial Lula, nabuo yan. May mga US debt, old money. Yung old money na yan, yung treasury note na inisyo ng JP Morgan noong panahon ng 1932 hanggang 1934. Kailangan nilang perma ko. Ano ngayon ang kukuha niyan? Kaya hindi nila pinayagan na makasingil, makuha yung mga halaga ng mga treasury na yan kasama yung interest. Dahil kailangan nilang perma ko. Kaya walang magawa ang Japan, China at saka Singapore. Kaya, paano ngayon niya? Di maglalabang ngayon. Ito sabihin, kailangan interest rate, ibaba. Hindi yan ang totoo na dahilan. Kaya nga napakahirap yung mga pinaggagawa nila yan. Kaya si Trump, uto-uto yan eh. Bobo yan, uto-uto yan. Kung anong sinabi ng mga Marcos, yun ang yung mga elitista. Yun lang. Kaya napakabigat ang mga nangyayari sa bansa natin. Na sila nakikinabang, Marcos ang nakikinabang. Akala siguro nila, double blade yan eh. Maputang ng mga Marcos na yan eh. Double tank. Kung double lang, 2 dila. Kung 2 dila, di ahas. Di ba? Ina nyo. Kaya yung pinaggagawa nyo, hindi na kayo naawa sa mga kababayan ninyong mahirap. Gusto ninyong paghirapin ang mundo, paghirapin ng parating alaing kayo, mga Marcos. Pero sa akin, sa gabal, tinik ako dito sa lalamunan nyo, tarantado kayong mga Marcos kayo. Kaya nga, pinapayagan yung mag-insert ng mga kung ano-ano. Dahil alam ng mga congressman, alam ng mga senator na kung na yan, ay nakaw. Alam nila na ini-imprenta lang ang mga dollar dito. Villaperte. Paano yan ngayon? Alaman na. Kala nyo, hindi ko alam yung mga sekreto nyo. Nantakin mo, nag-i-imprenta na kayo ng dollar dyan sa PNB Naga. Para mawala ang kwan dito, PNB Naga, inaalagaan ninyo yung mga empleyado dyan. Nag-aalaga din kayo ng mga troll. Mga nagkukan dyan. Mga nagpapalabas. Napakabuti ng mga Marcos. Kailan naging mabuting Marcos? Anungin ko nga sa inyo.
Kailan? O sige na.